isang tanda ng pag-asa para sa ating bayan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga sundalo, police, Coast Guard, jail officer, firefighter, at lahat ng nasa serbisyo at sa inyong mga pamilya. Ngayon po ay Sunday, March 1, ng ikalawang linggo ng Kwaresma. At ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa para sa ating bayan. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Genesis, chapter 12, verses 1 to 4, bago pa alam ni Abram kung saan siya pupunta, sinabi ng Diyos sa kanya, "Umalis ka. Walang malinaw na mapa, walang kasiguruhan, pangako lamang." Sumunod si Abram. Nagtiwala siya, lumakad siya sa gitna ng kawalan ng katiyakan dahil naniwala siya sa salita ng Diyos. Mga kapatid sa serbisyo, marami ring hindi tiyak sa ating panahon. Tensyon sa politika, mga isyu ng katiwalian, ingay at pagkahati-hati, madaling mapagod, madaling mawalan ng pag-asa. Ngunit tulad ni Abram, tinatawag tayong magpatuloy, hindi sa takot, kundi sa tiwala. Ang pag-asa ay nagsisimula kapag sumusunod tayo sa Diyos, kahit hindi malinaw ang hinaharap. Sa ating ikalawang pagbasa, mula sa ikalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo, chapter 1, verses 8 to 10, sinabi ni San Pablo, "Makibahagi ka sa paghihirap para sa Ebanghelyo, sa lakas na nagmumula sa Diyos. Ang pagiging tapat ay hindi madali. Kailangan ito ng tapang, pagtitiis at malinaw na konsensya." Sa panahon ng pambansang tensyon, may tukso na magpadalos-dalos, magpadala sa galit, at humanap ng mabilis, ngunit maling desisyon. Ngunit ang tunay na lakas ng isang naglilingkod sa bayan ay hindi galing sa dahas o manipulasyon, kundi sa disiplina at konsensya. Isang tanda ng malinaw na pag-asa ay ito. Sa kabila ng mga panawagan ng ilan na gumamit ng hindi konstitusyonal na paraan upang baguhin ang pamumuno, pinili ng ating sandatahang lakas at mga uniform services na igalang ang konstitusyon at sundin ang tamang proseso ng halalan. Iyan ang tunay na disiplina. Iyan ang moral na pagpipigil. Iyan ang pag-asa na nakaugat sa prinsipyo. Ang pagtitiis na may integridad ay isang anyo ng pagmamahal sa bayan. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 17, verses 1 to 9, bago harapin ng mga alagad ang krus, ipinakita muna ni Jesus sa kanila ang kanyang kaluwalhatian sa bundok. Bago ang dilim, may liwanag. Bago ang paghihirap, may pag-asa. Ang pagbabagong anyo o transfiguration ay hindi pagtakas sa hirap, kundi paghahanda para rito. At narinig ang tinig ng Ama, "Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya." Pakinggan. Hindi ang galit ang pakinggan. Hindi ang propaganda. Hindi ang padalos-dalos na hakbang, kundi si Kristo. Kapag siya ang pinakinggan natin, pipiliin natin ang integridad kaysa impulsiveness, ang pasensya kaysa kaguluhan, at sa tamang proseso kaysa mapanganib na shortcut. Mga kapatid, ang krus ay hindi katapusan. Pagkatapos ng paglilinis ay may pag-ahon. Pagkatapos ng Biyernes Santo ay may Pasko ng pagkabuhay. May mabuting mangyayari pa para sa ating bayan, para sa inyong pamilya, at sa bawat isa sa atin kapag manatili tayong tapat. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, sa gitna ng kawalan ng katiyakan ng aming bayan, patatagin mo ang puso
ng aming mga sundalo, police, coast guard, firefighter, jail officer, at lahat ng nasa serbisyo. Tulungan mo silang maging tapat sa katotohanan, katarungan at tamang proseso. Bigyan mo sila ng tapang sa paghihirap at pag-asa sa gitna ng hamon. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.